Oo, pero naka-arko ng konti ah. Oo. Kailangan mapatay itong... Wow. I think medyo... Ano na, ang daming itlog pa pala. Oo. Mamaya, manguha kayo ng itlog ni Lolo. No, hayain mo si Lolo. Lolo, kuha tayo ng itlog kamo. Ne. Uy, ayan isang magandang buhay mga ka-farmer. Back to north, back to reality na po tayo. Ayan, silipin natin ang mga ating paligid pala. Ayan. So ang dami na pong damo. Ayun kitang kita ang damo. Ipasok ba? Pasok na yata ang mga bata. Ayan tinitingnan ko po yung mga ibon natin. Ayan, mamaya pa natin bibisitahin yan. Meron tayong isang ay pumasok Ano ba yun? Dagit? Malamang dagit yan. Baka hindi rin naman nagparonda si Rambo. So ayan mga ka-farmer, kita nyo ba yan? Tumubo na po yung mga damo. Kaya lang di ko pa po alam kung matigas na ba yan. Kaya na ba yung dyan truck. Ay kailangan nating matambakan na po yan para at least alam na natin kung anong gagawin. So ayan, marami po tayong di ko pa po alam kung paano ko isisingit din yung isa pang kailangan kong gawin. Yung binhi po na palay na aking order ay kukunin ko na naman sa Talugtog. So mas mura kasi doon. Ano po yun tawag dito, mga binigay ng DA na hindi na nagamit ng magsasaka. Kasi minsan alam nyo yung DA late po ng bigay. Hindi naman nila may hintay yun, di ba? So yung ikot nung pagtatanim nila, so ang ginagawa nila, binebenta na lang po nila ng mas mura, mga magsasaka. Yung isang kaibigan ko doon, parang siyang bagsakan ba. So ayun, nakakakuha tayo. So ang itatanim natin next is Jackpot 102. Subukan natin yung Jackpot 102. Yung SL naka 93 din naman. Pwede na. Hindi naman naalagaan mga ka-farmer. Pero yun nga, gusto ko sana long ping pala. Problema sa long ping, mas mahaba po yung kanyang maturity. Hindi mo namin mahabol itong aming mga kapitbahay. Kaya naghahanap ako ng fast maturity na palay para makapag-harvest po ng halos kahit sabihin mong 1 week delay lang kami sa kanila, at least nakakasabay pa rin. So ayun po mga farmer ang At gusto ko palang batiin ng belated happy birthday si Almira Macalino. Ayan, pasensya na, ngayon ko lang nakita yung message. May pinapabati pala si Romel. So ayan ang kanyang bunsong anak. Happy birthday sa'yo. Isang trinit ng iyong tatay. So ayan po mga farmer, ikot tayo mamaya. Nandun kami sa Aurora. Buti na lang nakapag-message ako kay Daniel. Meron daw po siyang 2 pang-chop. So okay na tayo sa pang-chop ng Sabado-Linggo. Tapos hindi nga sa atin yan Sabado-Linggo meron pong tayong pang-chop. Tapos si ka-farmer Anthony may dadalhin ding 8. Sabi ko 8 lang muna kasi marami pa po ang palagay kong tirang baboy dyan. Buti na lang hindi po nagkakasakit din. So ayun, tapos mayroon naman tayong pang emergency. Si Tatay Feli wala na. Ang meron sina Sevi, si Maring Sevi at sina yung kanyang manugang ni Tatay Feli. So ayun po ang stock natin. Tapos meron pa tayo sa Florida, mga de 20 pa lang daw, pero hindi ko alam kung baka mahal din ibenta. Balita daw mahal pa rin. So hindi pa naman ako nagbababa ng presyo ng kuha, yun pa din naman po. Dahil wala talagang gano'n. Nakikita ko naman kasi sa palengke sa balita, yung presyo po ng baboy iniiyak na din ng mga mamimili. So wala, gano'n talaga. Kailangan natin na umayon sa kung hindi wala tayong makukuha baboy. Taste na lang muna. So ayun, at ako'y mamamalengke muna mga farmer. Ayan, naandito na po ang mga tropa. Naayos nila yung yung sabi ni Papa Yam, nagrereklamo siya, mabigat daw banda doon sa dulo. Tumatama pala sa mangga, Papa Yam Tumatama yung kanto.
Ay nako, ayan. At matama sa mangga. Tapos papagawa ako ng bench na kay Nanay Conching. Galing nga kahapon, may iyak na si Nanay Conching. Uy! Sira na yung upuan natin. Ano bang pwedeng gawing bench lang? Yung bangko lang na. Ito, ano bang pwede dito? Ito oh. Ayan. Ano bang ano yan? Ito yung hawak mo. Makapal masyado na eh. Na 4. Ang magamit pa sa ano. Mabigat masyado. Dapat medyo pantay. Ito, konti pa. Konting kembot pa ito. Ito po ay medyo ano pa. Pinapatuyo pa ng konti. Patuyo pa po natin yan. Biyakan din. Mali ko dyan, hindi namin napuntahan nung tinitistis. Maikli yung pagkakatistis nila. Sana pinahabaan ng kaunti. Pero wala na, andyan na. Anuhin na lang natin kung anong pwedeng gawin. Tapos ayan si Nel, sabi ko singit mo na yung upuan ni Nanay Conching at sira na daw. Ayan. Ano pa bang ating mga ano ngayon? Si Puroy pinatulong ko muna kasi si Puroy po mas magaling gumawa ng pilapil. Eh si Kongkong na andun, kailangan alalay talaga eh. Si Junjun ito inaayos yung pintuan dito. Oh. Tapos ito yung dito Jun oh, pahaba na lang na gano'n na may arko. Tapos pahaba siya nakaganon. Tapos nandito na lang yung mga orchids noon. Kasi ang inaano ko, pag nagsasalubong yung sasakyan, minsan nakakain to ng konti eh, para pagbigyan yung palabas eh. Kahit dito lang siguro, kalahati lang siguro niyan, makalabas lang yung, may arko lang ditong konti, yung, para hindi naman, yung init lang naman ng ano natin eh. So ayan ako, itong ating langka, kulang sa tubig to, kailangan. Yun yung sinasabi natin no? Talagang pag nagtanim po kayo, kailangan talagang may mag-aalaga. Ayan, mamaya bababain ko yung fish pond 11 na no? So ayan, ito po yung sinasabi ko kay Jun. Siguro Jun, ganito lang. Kahit dito lang oh, mataas lang siguro, mga taas ng kaunti, nakaganon lang dito. Mga hanggang dito lang siguro. Tapos dito ko lang ilalagay yung ano, yung nakahilera lang dito yung orchids. Pahaba para at least eh. Usog mo ng konti siguro. Yan, dyan. Oo, pero naka-arko ng konti ah. Oo. Wag naman ano, yung arko niya siguro. Ano ba to? Pag lumitaw na ganon, mga hanggang dito lang. Huwag naman masyado mababa kasi baka hindi na makita na dumadaan yung mga oo. Kasi yung ano, maghahanap nga tayong driftwood sa ano, no? Madre de Cacao. Oo. Kabila or round bar? Ganda, round bar na lang ano. Tapos ano lang yun, di ba nakakuporma na? O ikukumutan lang natin ng ano, ng shading net. Para ano? Yun na yung susunod to. Oo. Hanggang saan yan? Kahit hanggang dito siguro. May poste. Lagpas dito siguro kasi atis to eh. Wala, huwag natin ano yung tong atis. Dito siguro. Ayan. Hanggang dito lang. Haba-haba din. Para at least pagpapasok sila. Tapos ito pwede nating tambakan to eh ng mga landscape ng konti, no? Oo, kumantay na ng konti. O pwede din graba na lang ilagay. Tingin mo. O sa baba pwede pa tayo magtanim ng mga may bula-bulaklak din ano. Kaya nga eh, green talaga. Oo. So yun, imaginein mo na. Para at least, tagal ko na pong iniisip yan. Kasi alam nyo na,
Para may ini-spray naman ako ng fish amino acid pampabulaklak. Tapos ayan, ikutan natin tong ating mga wala namang nangangagat, nanunusok. Para ang hirap tsambahan yung mahaba na ampalaya. Last time namin, nagpaulan na naman si Kongkong ng sana hindi naman mamatay. Ang gilig naman po siya. May mga bunga na. Kaya lang may tumusok ito, may tusok nito. Kumulot ayan kaganyan tinutusok yan. Ano ko, ayan pa yung baboy ni Daniel pala. Babayad muna tayo, may dumating na yung ating pang chop. Tapos ito papalinis ko na yan. Bagong talbos tatanim natin. Tapos baka hanggang dun uli lagyan natin ng ampalaya. Ginagamit naman natin so lalagyan uli natin ng tulos yan. Ampalaya na lang uli ang ipapatanim ko kay Kongkong. At the same time mayroon pang sa mga bata, hindi dumudungaw-dungaw dyan na diba. Ayun, teka, walang tayo ng bayad. Amihan. Ang lakas ng to. Babalik ako sa kasapsapan talaga, no matter what. Hindi ako papayag. Mimili tayo ng sungayan. Ay, ayan, basta babalik tayo doon. Kahit kami dalawa lang ni Bebe. Dito na tayo umikot. Dapat medyo malapad ng konti nila. Ha? Hindi pwede ito Bagay, pwede na siguro yan. Saan ba uupuin? Sa palengke lang? Oo, dun sa gilid lang inuupuan ko. Pwede na yan Pwede na. Yung paganyan na lang yung paana. Ha? Hindi, makakaharang yun. Maganda yung medyo pumapantay lang yung paa. Straight lang. Oo. Ano siya? Ano ba? Paano kaya? Tanong mo kay Papayam kung anong Sa bagay, pwede naman, pero wag masyado nakabuka ka. Oo. Sakto lang dito. Oo, yan. Yung buka niya dito. Oo. Wala bang mas malapad-lapad? Manipis ko eh. Na? Hindi, pwede na yung manipis. Saan ba? Ano ba to? May mga akasya pa ba rito? Wala na. Ito. Kasi yung pinagtabasan mo. Yan, pwede na yan. Pang makapal din Tingnan mo nga yan. Opo, pwede. Ingat ka sa palaka Marabis yan. Oh yeah, ay, maliit. Pangit, akala ko diretso. Hindi, pwede na yan. Mga 5 feet lang kasi pangit naman masyadong mahaba. 5 feet yun. Pwede na yan. Dito na lang makukuha ang pampaan niya. Wala na bang paggagamitan yan? 2x2. Sobra na lang yan sa pinagtistis O yan. Bayat ya. Pwede na yan. Pag nalinis na kayo maganda. Tambayan lang naman yan doon. Uy, namdukmay. Mulaklak ka na ba? Maglalabas ng bulaklak yan. Sabihin natin 80% mga farmer maglalabas ng bulaklak yan. Ikutan lang natin tong dito. At gusto kong babain yung fish pond doon sa dulo kasi malay natin tayo po ay parang may kinain na naman dito parang may nadali na naman dito parang mayroon na namang pusa yung mga balahibo yan minipad. Ayan, luma na yan. Maganda pang talbos dito. Alam ko wala na tayong kalaban unless meron na naman pong pumasok. Nakakuha pala ako. Ayan, makakwento ko lang. Nung bumibili kami ng suka doon sa Dipakulao, kasi tingnan nyo napatay na nga sa Dipakulao mga ka-farmer, kami po ay paano hinga natin tong tubig dito.
Dipakulaw ay ang nangyari, nakita ko yung sili nila na kulay yung maliliit, bird's eye chili. Pumitas ako ng ilang pahinogin. Ay, yung hinog na pala. Pahinogin, hinog na. Sabi ko tatanim ko kasi yung nabili ko nga peke, yung nabibili sa Shopee na ano may ulang anghang. Ayun, may sakit yung ano, dapat ma-sprayhan to kalaban, no? Pero alam nyo, sa bundok, sabi ni Jimmy yung nagtatanim, boss, hindi naman mamamatay yun sa bundok na yun, ha? Hindi naman mamamatay, sabi niya. Ano lang, papatrim nga natin to kay Kongkong, tapos sa didiligan pabahain natin, tapos sa ayun, tingnan nyo, magbubuhay uli yan. Bababa tayo dito. Ito lang ka hinihintay ko. Siguro kulang din sa tubig. Kulang siguro sa tubig din pa, or bata pa siya. Let's wait. Galing kasi sa buto yan eh. Mga nabili ko yan. Alam niyo kung saan ko nabili yan? Sa tapat ng Excelente Hama sa Quiapo. Ang lalaking langka yan. Uy, pwede pala tayong kumuha ng kangkong dito, ah. So matigas na. Matigas na nga ba? Oo. Kailangan mapatay itong, wow, I think medyo ano na, medyo matigas na. Ano kaya ang diskarte? Edmond. Wow, wow, tigas na. So pwedeng bumaba ang sasakyan, pwede tayong kumuha kasi dito, ang pwede nating taasan pa ang ano, aasinta nga lang talaga dito. Medyo matrabaho. Nag-iisipan ko na ito, medyo malambot dito. Ito yung mga iniisip ko pa eh. Ayan. Malambot pa. Kakatuyo lang ito eh. So you need to buy some time. Ayan, kaunti pa, titigas din yan. Ayan, medyo malambot. Kakatuyo lang po ng tubig dito. So ang laki pa pala ng fish pan natin, ano. Pwedeng hanggang dito nga, oh. Makuha natin, matambakan. Kukuha dyan, kaya yun ang tanong. Di ko pa kasi alam kung anong gagawin dito talaga. Parang for business wise, maganda din sana na alam nyo na yung sinasabi ng iba na may swimming pool, tapos sa staycation, pero kailangan nating pagandahin talaga. Or kung kainan naman, I think it's too big, ano. Kainan baka pwede naman doon sa lumang kulungan. Titingnan natin. Okay, nalilito. Pero kung ano, staycation, lalakihan natin ng konti. Dito tayo, uusog tayo mga dito, kasi dati ganyan lang ang gusto ko, yung kainan eh. Pero kung ano, dito na tayo para medyo malaki po yung space. Itong area na to, pwede nating ikulong ito. Tapos dito na mag ano, medyo matigas na yung banda doon. Kaya lang kailangan pong asintahan nito, kagaya ng ginawa namin doon. Na ilang taon na rin naman, 2 years na, okay naman, wala naman po naging problema. So magkakaroon ulit dito na parang wall na mag-hold ng ano, ibahin tambak dito. Ayan, laki pa ng pad na matitira kung sakali. Ganun talaga eh. At least na ano natin yung ano pwede natin gawin.
Eto mga 2020 ano pa ito? Matagal. Matagal pa po ito. Basta ang importante, maano ko na kasi ako'y nai-stress, alam nyo. Hindi po namin bibiglain yan ha. Baka kinakala ninyo. Ang inaano ko lang, makulong lang muna, matambakan, makapaglagay na po ako ng ng isda. Sayang kasi ang time eh. Yun po yung inahabol ko. Na pagdating ng tag-ulan, may isda na po yan. Malagyan na natin ng kung ano man ang gusto kong ilagay. Ayungin ang gusto kong ilagay eh. Tingnan natin ano. Marami ang nagko-comment na hindi obra. Pero yung ulang nga naparami natin doon. Kinain lang talaga eh. Nakita ko may mga maliliit na yun eh. Nakain lang po ng hito. So sabi nga nila, hanggang di mo sinusubukan, diba? So huwag natin bigyan ng boundary, mga bagay-bagay. Kumbaga ano natin, subukan natin. Wala namang mawawala eh. Konting pera lang naman yung mawawala. 2 pesos lang naman po yung isang fingerling, isang piraso. 2 pesos. Kukunin ko sa may Laguna Lake, malapit kina Leo sa Rizal. Binalonan ba? Binangonan. Oh, Binangonan, Binalonan, Pangasinan pala. Binangonan. So, ayun. Titingnan natin. Uy, kayo umuwi na. Anong oras na? Kakain na? Na? Langgam yan. Bay ng langgam? Doon na muna tayo. Sige na. Paano nagagawa ng mga langgam? Siyempre magaling ang mga langgam. Tingnan natin yung mga manok natin. Kasi si Tito Noel pumunta dito nung sabi niya bibili ako ng itlog ng native. Sabi ko, Tito, kumuha ka na lang doon. Ayan, meron na naman pala. Marami. Maraming itlog, malalaki. Ba, hindi ata kinuha ni Tito? Ang daming itlog pa pala. Oh. Mamaya, manguha kayo ng itlog ni Lolo. No, hayain mo si Lolo. Lolo, kuha tayo ng itlog kamo. Ne. Tapos bigyan nyo din si Queen, no? Na. Uuwi mo na yan kay Lolo. Bigay mo kay Lolo. Hindi, mabait yan. Hindi naman nangangagat yan. Chicken yan eh. Bigay mo yan kay Lolo. Nasa si Lolo? Ayun, andun. Doon na sa baba. Baba na kayo. Kita ko lang yung aga naglilinis si Saysay. Talagang duty. Preparasyon na naman tayo para bukas. Sino ba nagpapatugtugin? REO Speedwagon yan REO or REO Speedwagon ba? Farmer ang ating si Nelden, magre-refill na din po yan. So getting ready na naman tayo para bukas. Daming kalat, mga dahon. Ayan, naka-ready na. Kangkong. Mga pang natin bukas. Tapos pakita ko sa inyo yung baboy ni Ka-Farmer Anthony. Dumating na rin. Magaganda po ang baboy natin ngayon. Kaya order na. Karamihan po dito 30-35. Hoy, Choy, naandyan ka, hindi ka na pinapasok Ayan po, kay Ka-Farmer Anthony din yun. Ito yung mga baboy natin na lalaki. Malalaki po. Ito na yung pang chop natin. Ganda Ano to? Mga 30% native pa to. Ayan, yung dalawang yan. Ito, mga 50. Medyo mataba na, konti. Ito pa kay Tatay Feli naman to. Magaganda po ang baboy natin. Mga naglag ang tiyan. Kailangan ko palang mag-spray ng panglangaw na naman. So ayan, wala pa rin talaga. Kailan kaya magse-celebrate ako pagka namulaklak na po itong ating mangga. Not this year, maybe. Nag-ano siya naglabas ng bagong dahon. Sabi nga ni Kong Kuya, hindi mang mulaklak yan. I know. Sabi ko. Pag nagganyan kasi ang mangga, most likely
hindi po maglalabas ng dahon, bulaklak. Yung may mga dahon na bago. Pero pwede siyang maglabas sa mga luma. Yung mga hindi nilabasan ng bagong dahon. Pero itong mga ito wala na yan chance. Maglalabas yan sa mga ganito. Yan, mga luma. Wala talaga. Pero yung mangga natin dito sa kabila naglabas po ng bulaklak. Pakita ko sa inyo. Labas ng bulaklak. Yung dito mayroon din. Marami tayong mangga. Indian mango. Kasi dito kina Rambo may mga bulaklak na rin. Ayun, mayroon din yan. Unti-unti. Ito, yung dito sa may CR ay hindi pa po naglalabas. Pero malay natin, diba, mamulaklak din yan. Ito, ayan o, yung mangga. Tingnan nyo, may bulaklak. Mangga, kalabaw po yan, kalabaw. Ayun. Ayun yung kalabaw. Oh. May bulaklak siya. Hala, sabi ko na baka ito mamulaklak na din. Kasi dapat hindi laki pa naman ang kinuha niya. Nabasag niya. Nandun o. Nabasag? Na? O tara na, wag na. Tara, uwi na tayo. Binasag niya. Ha? Bakit mo binasag? Na? Ayan. Oh, sayang. Hawakan mo na ito para hindi na mabasag. Bigyan mo kay mama. Dahan-dahan na. Pag may hawak ka na wag mong gaganyanin. Hawak mo nang maigi. Ingatan mo. Ako na nga. Ingatan mo ganyan oh. Magre-replant na tayo ng papaya. Hintay lang tayo ng bagay, hindi pa pumapasok ang hindi kasi pwedeng magtanim ng ganitong panahon. Pwede na sana ito, puputulin natin lahat. Sorry, puputulin po lahat ng papaya. Tapos magre-replant ng maliliit. Alang, baka mamaya mabisi tayo, hindi naman natin madilig. Yun po yung problema. So, pinaka the best, unang ulan, pag umulan na po ng katapusan ng May, yun, kailangan makapagtanim na tayo. Para, dire-diretso na po yun. Papasok na yung tag-ulan, hindi ka na mamomroblema sa pagdidilig. Pero kailangan putulin lahat yan dahil may virus po na kailangan nating matanggal. Ito. Yan. Ang nangyayari niyan, pag nagtanim ka ng bago, mahahawa lang. So kailangan matanggal po lahat. Pinakamaganda nga, maputol na rin po yun doon. Talagang total medyo mahal din Kano bang pupuhunan na natin dyan sa papayang yan? Kung 200 seedlings, marami, pounds 35 ba? Mga nasa 10,000 din pala halos. Lalagpas tayong gano'n. O, tingnan na lang natin. Pero maganda rin po talagang meron. So dito patuyo na rin tingnan nyo, nagbitak na rin po dito. So sana mahit natin unti-unti. Kailangan mapagplanuhan, ma-maximize po yung makukuhang tambak, ma-maximize namin para makatipid tayo So ganoon na lang ang gagawin namin. Hindi makakapasok yung backhoe na malaki. Mukhang ang kailangan natin, si Edmond na naman ang kailangan. Sana makuha ng ilang araw lang. Tingnan natin kung tropa naman yan. Hindi naman tayo Edmond Wazon. O ayan, list na po kami. Tapusin na natin ang vlog. At
Yan, pinapasukat ko na kay Junjun yung ating lalagyan ng orchids. Tuloy-tuloy na po yan. Tapos binigay ko na rin sa kanya yung gusto kong gawin, yung plano ko na signage para po doon sa ano. Parang gagawin namin isa dito sa may dalawa pala, no? Galing din Cabiao, ano? Dalawa po dito sa may highway papaliko dito sa amin. Tapos isa dito sa may Canto Banyo. So tatlo na yan. San Antonio, galing Mexico, galing Tarlac. Dalawa din kasi galing Mexico, galing Tarlac. So araw papunta dito sa Arayat Magalang Road. Tapos pagdating po dyan sa Gatchawin Elementary School, isa going papasok. Pero yun nga ang gusto ko, sabi ko liso, tsaka yung bakal kahit nakaipit lang sa 1x1 na tubo. Tapos 2x3 ang size. Simple lang, a farmer's lechon house going to ano, ganun lang. Tapos ikaklamp namin dito sa poste para matibay-tibay naman po at medyo magtagal. Kasi sabi ko nga nung sa isang kaninang vlog lang, pag gumawa tayo ng kagaya lang ng ayan, sa mga politiko na yan, amihan lang, malalagay lag na yan, wala na. So ano lang, para mas matibay. Kaya hindi ko rin po kung pwede nga lang tayong magbaon ng ano, ng poste, yung talagang signage na ano, kung po pwede. Kasi last time humingi pa nga ako ng permit dyan maglagay po sa ng ano, gusto ko kasi sana legal. Nung naglagay ako ng mga ano lang yan, yung mga yung dati pa yung Bebe Sibulichon na tarpaulin din po na inano din namin lang sa kahoy, pero humingi pa po ako ng permit. Actually nalilit, ano bang gagawin mo? Ginaganon ako. Kahit pala hindi na. Hindi ko lang po alam kung kailangan yung magdidig ka tapos isemento mo tubo, di ba, yung kwadrado na ano, yun maganda sana. Kaya lang hindi ko po alam kung saan magpapaalam. Sigurado engineering office din, pero hindi ko po alam. Kaya pinaka-safe na siguro yung ganun na lang gawin natin. So ayan, marami pong salamat at magandang buhay.